Hello, welcome back again. Yung lingkod, Doc Hardy pa, tanging ng Panginoon. This time, tatalakayin po natin isa-isa kung ano mga beneficial effect ang ingredients ng electrolyte minerals natin. Ngayon, unahin po natin yung potassium. Ang potassium, guys, alam natin na all your muscles and skeletal muscles from your legs, and your arm, and muscle dito sa colon natin para magkaroon tayo ng perilastic movement, kailangan natin ng potassium. Especially cerebral vascular natin, cardiovascular natin, para hindi po ito mag-stiffness. Ang potassium kasi, guys, ay nakakatulong ito sa arteries natin para mag-soften siya, para to prevent high blood pressure. Ang potassium, pag low potassium po tayo, believe me, magkakaroon tayo ng pulsatile tinnitus. Ito po yung situation na kung saan you can start hearing your pulse rate, o kaya nararamdaman mo yun to, guys. Ramdam mo sa puso mo, kapag nakahiga ka sa unat, nakahilata ka na, ramdam mo po na may kumakabog. Isa lang po ang ibig sabihin nun, guys. Low potassium po tayo. Okay? Alam naman natin na electrical potential, ang potassium talaga sa loob ng katawan natin. Kasi, in certain degree, nagkikreate po ito ng battery effects dito sa cells natin. So, potassium is intimately involved para mag-power, para mag-power yung kabuuan ng 90 to 100 trillion cells natin. Hindi lang because of this potassium, nakapag-generate po ito ng energy para sa nervous system natin, as well your muscular system natin. Ang sources, kung pag-usapan natin, mga kababayan, ang tanim ng ating Panginoon, ang sources po ng potassium ay sa beans, sa lentil, sa avocado, banana, kasoy, mga patatas po. Mayaman po sa potassium. Spinach, broccoli, yung coconut water, ang buko, mayaman po sa potassium yan, guys. The orange. Okay? Pangalawa, electrolytes minerals na kailangan natin para tayo lumakas at the same time hindi tayo ma-dehydrate. Ito nga po yung sodium. Ang sodium ay ang tubig natin, guys, sa loob ng katawan, yung fluid, na-attract po dito sa sodium na to. So, if you have too much sodium, nare-retain natin yung fluid natin. Kasi nga, na-attract na yung fluid and water sa loob ng katawan natin. So, kapag nangyari yon, hindi po tayo na-dehydrate. At higit sa lahat, yung 70 to 100 trillion cells natin, guys, hydrated po siya. Ang sodium, guys, ay involved po siya na oxygen transport. So, if you're not going to able to carry oxygen, the other part ng katawan natin, magkakaroon po tayo ng all sorts of problem with endurance. Manghihina po tayo. We're getting weak and always tired. Maganda pa dito sa sodium, nag-work din po ito together with potassium to generate electrical potential. Ito nga po yung potassium in, sodium out. Doon po yan nangyayari sa cells natin o doon sa osmosis natin. Pangatlong electrolytes minerals na kailangan natin, guys, ito nga po yung magnesium. Ang magnesium, the good thing about this magnesium ay kinokontrol niya yung absorption, yung tamang absorption ng sodium and potassium natin. So, this is a very important mineral.
magnesium ay associated or is also associated with the oxygen like sodium. But mainly, pag-uusapan, ang trabaho talaga, isa sa mga trabaho ng magnesium sa loob ng katawan natin, guys. At pagkakaroon ng relaxation of the muscles. Kung saan yung calcium, no, nakapagbibigay rin ng tamang relax, no, ng muscle, no, nagkakaroon ng muscle contraction. Yung magnesium naman nakakatulong para mag-relax yung muscle natin. So magnesium and calcium work together to construct, no, and relax the muscles, no, lahat ng muscles, skeletal muscles sa colon natin, no, sa puso natin, lahat, pati sa organs natin. Okay? So magnesium is there, no, to prevent cramping, no, dun sa ang necessary workout, especially kapag nag-exercise tayo, guys, nagkaroon tayo ng intense and vigorous exercise, no, ang magnesium is nakakatulong po para hindi tayo magkaroon ng cramping. Okay? So, ang sources ng magnesium, guys, no, lahat na vegetables like kale, cabbage, celery, at saka lettuce, no, mga whole grain, legumes, mga lentil, no, at saka egg, no, sa tanim ng Panginoon, meron sa beans, no, mayaman po sa magnesium yun, guys. Yun po ang kailangan natin para makapag-produce tayo ng 420 mg, no? Araw-araw, magkakain po tayo nun. Lingunin po natin yung itinanim ng ating Panginoon. Yung electrolytes minerals called calcium, no? Nakapapansin ko kasi, guys, kapag ang tao deficient sa calcium, no, nawawala po yung yung lakas niya, no? Kaya hindi siya nakakapagbuhat ng maayos. Nahihirapan siyang magbuhat ng mga mabibigat na bagay, no? Ang calcium din, guys, also about neuromuscular excitability, no? Nerve stimulus po to, guys, ng muscle natin. Na kapag deficient po tayo, no, magkakaroon po tayo ng tinatawag na tetany. At po yung gumaganon-ganon tayo, guys, no? Pati yung katawan natin, no? Kung saan nagkakaroon tayo ng little twitching, no, going on either in your left eye, no, your arm, through the body, no. This can also happen, guys, sa puso. Kung napapansin nyo, guys, parang gumaganon yung puso natin, isa lang po ang ibig sabihin nun, deficient po tayo ng calcium. So, lagi nagaganyan, guys, mamaya-maya, nagpapalpitate na po ito ng higher palpitation o irregular heartbeat, no, ng puso natin. Okay? So, malaking problema nito, guys, kung electrolytes tayo, deficiency, especially this calcium, magkakaroon po talaga tayo ng tinatawag na muscle cramp, no? Magkakaroon tayo ng tinatawag na yung skeletal weakness natin, pati yung buto natin, guys, yung bone density natin. Kaya prone na po minsan ang tao na bagsak sa calcium, prone na po tayo sa tinatawag na osteoporosis. Okay? Saan nakukuha? Sana kapag lingunin natin ang tanim ng ating Panginoong Diyos, ano-ano mga sources ng calcium, guys. Ako, mayaman yan sa mga vegetables. Andyan yan sa mga vegetables. Sa kale, broccoli sprout, yung mga Chinese cabbage, no? Ano pa, halos lahat na green leafy vegetables, guys, no? Mayaman po sa calcium ang mga iyan. So, yung bicarbonate at saka yung guys, no? Bali ang trabaho niyan ang beneficial effect niyan sa electrolytes, no? They tend para mag-buffer lang po yan, guys, para if things are too very acid at saka ma-acid o too much alkaline yung katawan natin, no? Use this bicarbonate, no? Potassium bicarbonate o sodium bicarbonate, no? At saka yung phosphorus, tumutulong po yan.
Ibig sabihin, nagbabuffer po sila. Okay? At nagkukontrol at tumutulong din. At saka nagmodify din sila. Mga modifier po yung bicarbonate at saka phosphorus na yan. No? Ang sources ng bicarbonate, andyan yung sa vegetables, banana, patatas, spinach, are very excellent sources ng alkaline bicarbonate natin, guys. No? Sa phosphorus naman, ang nakakatulong, no, ang nagawa, no, ang benefits ng phosphorus sa loob ng katawan natin, na itulong dito sa electrolytes natin, guys, no, needed to help balance the electrolytes. Although phosphorus talaga, kapag we talk about phosphorus, no, ito po yung number 1 na nagkaroon tayo ng bone formation at saka yung sa ipin natin. Okay? Ang phosphorus nakakatulong sa structural ng cell membrane natin. At saka yung K-energy na source na ATP na tinatawag na adenosine triphosphate, no? Ito po yung, guys, ang molecules ng katawan natin. Ginagamit po itong molecules sa katawan natin, guys, para mag-store ng energy. No? Saan nakukuha yan? Yan po sa nuts, sa beans, no? Sa mga dairy products, legumes, asparagus, at saka tomatoes, at saka cauliflowers. Guys, sundan nyo na lang po lagi ang lectures natin. Dahil sa abot ng aming makakaya, guys, from A to Z, nakaramdaman. Turo po namin sa inyo kung ano yung underlying causes, kung ano yung protocol and modalities para po ma-address natin. Okay? So, guys, thank you so much and God bless.